In this video, magre-register tayo or gagawa ng account sa Shopee para makapag-order na rin gamit lang ang cellphone mo. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung cellphone ko and bala ko ngang mag-sign up sa Shopee. Kailangan kong hanapin muna yung Play Store. So, nandito siya. Ang gagawin kasi natin is kailangan i-download muna yung app. Pwede ka rin naman sa website nila. Halimbawa, dito sa Google Chrome, kapag inopen mo siya, i-search mo lang yung Shopee. Ito siya. And shopee.ph. I-click mo yan. At mula dito, mapupunta ka na sa website ng Shopee na pwede ka rin namang mag-create ng account. Katulad nito, imbis na install natin, ang gagawin mo na lang is sign up. Pero mas maganda nga na gawin na lang siya sa app para mas madali nga naman yung pag-order na lang online. Balik tayo sa Play Store, tap ko yan. Ito yung Shopee, install ko na. Open ko lang. Tap ko lang yung start. Makakakita kayo ng mga promo nila. Mula dito, i-tap itong me sa bandang baba. Kapag ganito yung nakita ninyo, okay lang din na i-deny. Pero para sa akin, mas maganda na i-allow habang ginagamit yung app. Para nga naman kung may delivery or may mga isasuggest sa inyong mga seller, pwedeng ma-recognize kung saang location kayo at yung pinakamalapit na seller yung pwedeng ma-recommend sa inyo. Allow ko to. Punta tayo sa me at sign up na tayo. Sa pag-sign up, mas madali yung phone number. Pero pwede mo rin gamitin yung Google account mo or Facebook. Kapag Google account, ang gagamitin ay yung Gmail account mo. Mamimili ka rito, lalo kung ang gamit mo ay Android na phone. Pipiliin mo lang yung email address mo dito. Pero kung Facebook naman, tap mo lang yan at mula dito, mag-login ka na lang sa Facebook account mo. Pero para sa akin, mas maganda na sa phone number na lang. Enter ko lang dito. Tap ko yung next. Hintayin ang code na ma-receive sa phone at automatically na-enter na siya. This time, gagawa na tayo ng password. Okay na to. Tap ko lang yung I na icon para ma-hide. Pwede mo rin palitan yung password ulit. Tap ko na yung sign up. Enable ko na rin yung fingerprint. Pwede itong gawin lalo kung yung phone nyo ay may fingerprint or face recognition. Enabled na siya. At sobrang dali, sobrang bilis mag-sign up dito sa Shopee. Pero kailangan pa tayo mag-verify. Pero for now, hindi muna natin yung gagawin. Instead, i-explore muna natin tong Shopee. Meron ditong welcome package para sa mga bagong user ng Shopee. Samantalahin ninyo yung pagkakataon na ina-offer para sa mga new user. Tap ko tong new user. At ito yung mga promo na yon. So, ang gagawin ko is gamitin na natin to. Use natin. Pwede rin tayo mag-claim ng iba pang mga voucher dito. Ito yung halimbawa ng pag-claim ng vouchers. Meron din silang mga piso deals, 50 and below, 9 pesos daily, at Shopee guarantee. Ito yung maganda sa Shopee kung saan meron silang mga piso deals katulad ng nasabi natin kanina. Kung gusto nyo yung item dito na nagkakahalaga ng piso lang, mas maganda na samantalahin nyo na din. Pero isa-isayin muna natin yung itsura niya. Dito, kung meron ka ng wallet sa Shopee Pay, dito magpapakita yung balanse. Kailangan i-verify mo na yung account mo, kailangan ng valid ID para dyan. Pwede ka rin mag-check-in araw-araw para makakuha ka nga naman ng coins na siyang pwede magamit pang discount sa mga binibili mo. Close ko lang to. Pwede kang makakuha pa ng ibang coins sa paglaro dito or paggamit ng mga in-app games na to. Close ko lang. Explore nyo lang to para sa iba't ibang mga chances na manalo kayo or maka-discount pa kayo. Next naman, merong send to Shopee users. Dito, i-explore na lang natin to sa mga succeeding videos kasi kailangan pa ng Shopee wallet dito. Ang pinakamahalaga is kailangan malaman ninyo kung paano mag-order at paano na rin ito gamitin muna. Meron silang mga free shipping, meron ding voucher, kung saan dito ka pwedeng mag-claim ng mga pwede mo magamit sa pambili mo. I-claim mo lang yan, yung iba fully redeemed na pero pag nahabol mo siya, papasok na siya sa account mo at magagamit kapag bibili ka na. Balik lang tayo. Na-discover na natin yung vouchers. Pwede ka rin mag-load. Meron ding coins rewards sila. Ito rin yung nakita natin kanina. At yung iba pang mga option dito. Balik tayo. Ito yung pwede na tayong mag-order. Halimbawa, gusto ko ng rubber shoes. Search ko lang siya dito. Ito siya, rubber shoes for women. Let's say ito yung gusto ko, yung nasa unahan.
Pero mahalaga din na i-check ninyo yung rating at also kung ilan na ba yung nabenta niya. Yung lugar na din, halimbawa, nagmamadali kayo ma-deliver o gusto niyo mabilis lang ma-deliver sa inyo, pwede niyo i-check yung seller kung taga saan ba siya at kung malapit ba siya sa inyo. Also, sa reviews na rin. Halimbawa, itong nasa unahan, bago ka mag-add to cart, i-check mo muna yung description at yung reviews na rin. 4.7 out of 5. Ito yung mga sinasabi. Pwede mong i-see all para makita nga naman lahat. At may mga picture pang binibigay yung mga previous buyers dito. Kapag decided ka na, pwede mong i-add to cart, mamili ng size, ng design na rin, at add to cart na. Sa pag-add to cart nga pala, i-double check nyo na rin yung size guide. Sa online kasi, mas madalas na nagkakamali sa size. That's why kailangan yung i-double, triple check bago kayo mag-add to cart. Balik tayo. At yung cart nyo nga, andito siya. Andito na yung mga pinaglalagay nyo sa cart. Kapag nasa cart, hindi pa siya final na bibilhin. Ibig sabihin, nasa cart mo pa lang siya, hindi pa siya nag-check out talaga. Kung decided ka nang i-check out siya, i-tap mo lang tong check out. You don't have delivery address yet. Kailangan i-set up ang delivery kung first time mo. Keep while in use access lang. Ilagay dito ang pangalan at phone number. Pwede mong ilagay yung sarili mong pangalan or kung sino yung nasa bahay nyo na siya mag-receive naman. Pwedeng yung parents mo, pwedeng kapatid mo ang ilalagay dito. So, ilalagay ko dito yung phone number ng makaka-receive. At yung address na din. Kompletihin ko lang mabilis. Tap ko na yung next. Confirm ko lang. Confirm. At ito na siya. Home siya. Pwede mo siyang iset as default address. Ibig sabihin, kapag mag-order ka sa Shopee, ito na yung laging pag-deliveran. Unless palitan mo siya manually. Tap ko tong submit. Hindi ko muna siya sinet as default, pero ang mangyayari is pwede ka pa kasi mag-add ng new address. Halimbawa, kapag-deliver ka sa ibang bahay or sa kakilala mo, pwede rin naman. Platform voucher, pwede mo itong maklaim. Minimum spend niya ay 0. Kung sakaling pasok ka sa ibang requirements dito sa bandang baba, pwede mo rin makuha yung mga cashback na yan. Select payment method, pwede yung Shopee Pay i-activate, pwedeng Cbank. SPay later, i-discover natin yan sa mga susunod na videos at marami pang iba dito. For first-time users, mas recommended na gamitin mo na yung cash on delivery para nga naman kung kailan lang i-deliver sa inyo, dun nyo lang din kailangan bayaran. Piliin natin yan. Kung sakaling pwedeng i-claim or gamitin dito yung coins, i-on nyo lang to at malalaman nyo kung ma-redeem ba siya. Kung hindi naman, ganito yung makikita ninyo. At meron siyang shipping total. May pagkakataon na kahit may free shipping ka, hindi siya magagamit for specific seller. Sa iba, pwede siyang magamit. At kung sakaling pwede nga, mababawas na rito yung shipping at babayaran nyo lang kung magkano talaga yung item. At kapag pin-place order nyo na to, mag-proceed na yung pag-deliver. Pwede nyo nang i-monitor kung nasaan na ba yung item at may estimated date kung kailan na rin ma-deliver sa inyo. So, yun yung kung paano mag-add to cart and also paano na rin i-check yung ratings, yung reviews, and yung pagbili or pag-checkout na din. Meron pa rito na Shopee Mall na pwede nyo pang i-discover further. Pwede kayong mag-claim ng mga vouchers dito na siyang pwede magamit pag-order na talaga kayo. Meron din silang Shopee Live. Pwede kayong manood dito. May pagkakataon na pwede pa kayong manalo or mas makukuha pa ng mga discount dito. May notifications. Halimbawa, umorder na kayo. May message sa inyo yung seller or may chinat kayong seller, nag-i-inquire pa lang kayo. Dito nyo ma-receive yun sa notifications. At sa Mina section naman, ito yung nakita natin kanina, may welcome package. Makikita nyo rito kung ano yung mga dapat yung bayaran, yung i-deliver na sa inyo kung bayad nyo na. At kapag na-ship na ng seller, nandito na siya dapat sa to receive. At kapag nakuha nyo na yung item, mapupunta na siya sa to rate. Ito pa yung iba't ibang pwedeng gawin sa account ninyo sa Shopee. At para sa mga susunod na videos, ipapakita naman natin yung pag-activate na rin ng Shopee Wallet. Also, yung pag-take advantage sa mga discount promo nila, yung mga voucher. Also, yung mga hindi pa namin na-cover in this video, i-explore natin sa mga succeeding videos. So, kung interesado kayo, pwede nyo nang i-check yung channel namin for more tutorial videos. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!